Parang ayaw nang maghiwalay ni Marcos at Catherine sa higpit ng yakapan. Lumapit sa kanila si Isagani. Marcos, Catherine, kailangan nating may report sa pulisya ang lahat ng ito. Oo nga, tara na sa kotse. Yaya ni Marcos. Ngunit bago pa sila nakakilos ay malakas na sumarado ang pinto. Nahihiwaga ang nagkatinginan ng tatlo. Sinubukang buksan ni Marcos at Isagani ang pinto, pero hindi nila ito matinag na para bang daan-daang kandado ang taglay. Ano bang kababalaghan ito? Naiusan ni Isagani. Sunod-sunod na lagabog pa ang kanilang narinig. Sumarado rin pala ang mga bintana. Lahat ng pwede nilang labasan sa bahay bakasyon ng iyon, sumarado. Namimilog ang mga mata ni Catherine sa takot. Han, si Laila. Oo nga, baka ito nang sinasabi niyang orasan ng kanyang paniningil. Napasubsob sa dibdib ni Marcos si Catherine. Diyos ko, si Laila naman ngayon. Sinong Laila? Tanong ni Isagani. Mahirap ipaliwanag ni Isagani. Ani Marcos, ang pinakamabuti nating gawin yun ay magdasal. Magdasal ng magdasal. Tumahimik na lang si Isagani. Kung ano man ang problema ang kinasasangkutan ng mag-asawa, ramdam niya. Damay na rin siya. At hindi niya iiwanan sa kahit anong laban ng dalawang ito, na sa simula pa lang ay tinuring na niyang higit pa sa kapatid. Bigla ay umalingaw sa kabahayan nila ang makapanindig balahimong halakhak. Halakhak ni Laila. Nagpapalipat-lipat ang halakhak sa bawat panig ng bahay. Nangangahulog ang pag-gala-gala ang hindi nakikitang si Laila. Nanginginig sa takot si Catherine. Kumapit ng mahigpit sa braso ni Marcos. Papatayin tayo ni Laila, Han. Papatayin na niya tayo. Huminahon ka, Han. Payapa ni Marcos. Huwag kang matakot, Han. Hindi kita pababayaan. Likas na matapang si Isagani. Kinargahan ito ng bala ang baril at inilabas mula sa loob ng t-shirt ang kwintas na anting-anting. Ako ang bahala. Tingnan ko lang kung uubra sa anting-anting ko ang kung sino mang demonyong nan. Unti-unting humina ang halakhak ni Laila hanggang sa tuluyan ng mula. Naghari ang katahimikan. Nakaramdam ang tatlo. Sabay-sabay na nagulat nang pumutok ang gitnang bahagi ng sahig na marmol sa salas. Sumambulat nang hilakbot ang tatlo. Dahil sa nilikhang butas, sumungaw ang ulo ng mabalasik na si Laila. Unti-unting inluwa ng butas ang kampo ng dilim hanggang sa tuluyan ng matambad ang kabuuan nito sa mag-asawa. Nagbabaga ang mga matang tumingin kay Marcos si Laila habang nakalutang sa hangin. Dumating na ang gabi ng aking paniningil, mahal ko. Ihanda mo na ang iyong sarili. Magsasama na tayo sa habang panahon. Hinaplos ito ang buntis na tiyan. Tayo ng bunga ng ating pagmamahalan. Nagpakatatag si Marcos. Hinarap si Laila. Tigilan mo na ako, Laila. Sigaw ni Rito. Wala akong kasalanan sa iyo. Biglang lumuha ng malapot na dugo si Laila. Lalong naging kapangi-pangilabot ang itsura nito nang mag-blend ang pulang-pulang likid ng iyon sa putlang-putlang mukha nito. Para itong masterpiece ng impyerno. Perfectong version ni Mona Lisa na si Satanas ang nagpinta. Pinaibig mo ako. Iyon ang kasalanan mo. Malakas ang tinig na sabi nila. Kasunduan lang ang lahat ng namagitan sa atin at wala sa kasunduan ngayon ang mahalin mo ako. Balik ni Marcos. Nagpakabangis-bangis ang mukha ni Laila. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo, Marcos. Nakipagsabuatan ako kay Satanas para maangkin ang pag-ibig mo. Ang kaluluwa mo. Kung dito sa lupa'y may Catherine ka, sa kabilang buhay akin ka. Hindi ka magtatagumpay, Laila. Kahit sa kabilang buhay, si Catherine pa rin ang mamahalin ko at wala nang iba. Hinaplos-haplos ni Laila ang malaking tiyan. Isinilang sa kulay dugong mga labi ni Laila ang mahirap basahin ngiti. Sabi ka sa anak, diba? Pas dinadala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng ating pagmamahalan. Hindi ako katulad ng asawa mo, Marcos, na isang baog. Kahit kailan na hindi ka niyong bibigyan ng inaasam-asam mong anak dahil isa siyang inutil. Anang babae na may karugtong na halakhak. Hindi na nakatiis si Isagani. Tuwid na tuwid ang kamay na itinutok ang hawak na baril kay Laila. Tumigil ka na ng kangangak-ngak mo. Matapang na sigaw nito. Ako ang harapin mo. Lumundag ang matalim na paningin ni Laila kay Isagani. Ikaw ang tumigil kung ayaw mong maunang umasyal sa impyerno. Subukan mo. At nagpaputok ng walang tigil na sunod-sunod si Isagani. Inubos ang bala sa baril ng katawan ni Laila. Nagkabutas-butas ang katawan ng kampo ng dilim pero hindi man lang natinag. Ouch! Ang napang-insultong sabi ni Laila. Tigalgal si Isagani, lalo pa nang maglabasan sa katawan ni Laila ang mga bala. Naglutangan sa ere. Nagsayawan, sayaw ng kamatayan, at saka naghaginitang bumalik patungo kay Isagani.
Pumaon lahat ang ngayon sa ulo at katawan nito. Dinig na dinig ang tunog ng pagbaon ng mga mumunting binhi ng kamatayan. Nagkaya ka pa sina Marcos at Catherine. Gimbal na gimbal ang mag-asawa sa kalunos-lunos na sinapit niya sa gani. Bumagsak sa sahig si Sagani, nagsuka ng maraming dugo. Saka nagkikisay ng nagkikisay hanggang sa mamatay. Automatikong kumilos si Marcos, naghagilap ng mahahawakan. Nang makita niya ang sang antik na banga, ay binuhat iyon sa katodo lakas na ipinukol kay Laila. Humiwalay sa leeg ang ulo ni Rila nang tamaan ng mukha ng humahaginit na banga. Bumagsak at nagpagulong-gulong sa sahig ang putol na ulo nito. Nakariring-maring. Ang napakalapot at napakalansang dugo niyon ay nagsilbing mapa sa puting-puting marmol sa sahig. Nanatili namang matatag sa pagkakatayo ang katawan ni Laila. Lindig na animoy naghahamon ng matinding amoy. Biglang tumigil sa paggulong ang ulo nito. Nakangising umiling-iling at nagsalita. Ngit-ngit ng impyerno, ang mukhang ito na dating hinahaplos-haplos mo at pinaliliguan ng halik ay gusto mong payatang wasakin ngayon ha. Mahal ko, sad naman ako ron. Napapitlag sina Marcos at Catherine. Sumirit ang masaganang dugo mula sa putol na leeg ni Laila. Pumilis ang pagsirit ng dugo. Pabilis ng pabilis. Hindi maubos-ubos. Mistulang bulkang nagngangalit na nagbubuga ng makapal na lava. Naghalo ang sigaw ng tarantang mag-asawa. Umuulan na ng dugo sa buong salas at naliligo na sila na yun. Hinilang patakbo ni Marcos si Catherine. Bilisan, sa taas tayo. Habang mabilis na umaakit ang mag-asawa sa hagdanan, ay patalbog-talbog na sumusunod ang putol na ulo ni Laila. Humahalakak. Napatili ng todo si Catherine nang abutan sila ng putol na ulo at sagpangin sila ito sa binti. Mariing sagpang. Nagtatarag si Catherine dahil sa kilabot at sakit na nararamdaman. At kahit anong sikad na wasiwas ang gawin niya sa kanyang paa, ay hindi matanggal ang ulo ni Laila sa pagkakasagpang. Nagdurugo na ang binti ni Catherine at pakiramdam niya ay mauuka na ang laman. Help me, Han. Help me. Huminahon ka. Huwag kang malikot, ani Marcos. Bumelo si Marcos at sinipa ng malakas ang putol na ulo. Tumalsik ito at bumagsak sa mismong paanan ng katawan ni Laila. Kapit kamay na nagpatuloy sa mabilis na pag-akyat ng hagdanan sina Catherine at Marcos. Walang lingon likod. Tumila naman ang pag-ulan at masaganang dugo nang kusang kumabit ang ulo ni Laila sa kanyang leg. Mga hangal, anito. Kung sa akala nyo ay matatakasan nyo ako, dyan kayo nagkakamali. Nagsasalang ng kalawan ng lakas. Kasunod niyon ay lumikha si Lira ng ipo-ipo sa kanyang palad at hindi pa niyon. Hinabol ng ipo-ipo ang mag-asawa na nooy patungo sa malapit na sa kanilang silid. Napatilis si Catherine. Siya lamang ang sinaklot ng ipo-ipong iyon. Tinangay ng ipo-ipo si Catherine paloob ng silid. Pagkatapos ay malakas nang sumara ang pinto ng kwarto. Isinisigaw ni Marcos sa pangalan ng asawa habang pilit binubuksan ang pinto ng kwarto. Naroong balyahin iyon ang balyahin ni Marcos pero hindi man lang matinag. Parang bakal sa tibay ang pinto. Sa kinaroroonan ni Laila, bigla itong nanglaho at nang muling lumitaw ay nasa likuran na ito ni Marcos. Mapapagod ka lang, mahal. Tama na yan. Ako ang harapin mo. Tayong dalawang nakatadhana para sa isa't isa. Matapang na hinarap ni Marcos si Laila at naningkit ang mga mata sa puot at nagsabi, lubayan mo na kaming mag-asawa, Laila. Ang dapat sa'yo magbalik ka na sa pinanggalingan mong impyerno. Doon ka nararapat. Kapwa mo demonyo ang dapat mong ibihin at hindi ang isang tulad ko. Sukat sa narinig ay biglang nag-apoy ang kabuuan ni Laila. Naglalagablab. Nangangalit ang apoy na iyon na tila hiniram sa impyerno. Inilahad ni Laila ang mga kamay at marahang lumapit kay Marcos. Huwag mo ipagtago yan ang hugas kong pag-ibig, Marcos. Nag-iisa ka rito sa puso ko. Iyong-iyo ko. Halika, yakapin mo ako, mahal ko. Yakapin mo ako. Unti-unting napaatras si Marcos. Lumutang sa hangin ang naglalagablab na kabuuan ni Laila. Umalis ang paglapit nito kay Marcos. Yakapin mo ako, mahal ko. Damhin mo ang walang kapantay kong pag-ibig. Maliksing tumakbo si Marcos patungo sa dulo ng pasilyong kinaroroonan ng isa pang silid. Magkukulong siya roon. Nang makapasok siya sa naturang silid ay kagad niyang ikinandado ang pinto at sinandalan pa ng mabigat na tukador. Gayong sa kapangyarihang taglay ni Laila ay alam niyang useless din. Instinct marahil. Palakad-lakad sa loob ng silid si Marcos. Taranta. Kadituro mo pa sa akin ang dapat kong gawin. Maya-may naaalala ni Marcos ang karang tansong sabli na pamana ng lolo niya. Nasa silid na kinaroroonan niya. Ayon sa kanyang lolo, ay daang-daang taon na raw ang naturang sable. Napakarami ng pinagdaanang laban.
Nagpasalin-salin sa mga kamay ng mga mahuhusay na mananandata. Binditado rin ito at mabisang sandata laban sa mga kampo ng kadiliman. Subok na ang bisa nito. Kinuha ni Marcos ang tansong sable sa kinatataguan nitong baon. Hinawakan niya ng mahigpit ang puluhan ng sable at parang taong nakiusap. Ikaw ang maaasahan ko sa pagkakataong ito, kaibigan. Tulungan mo akong supuin ng kasamaan ni Laila. Tulungan mo akong ibalik siya sa impyerno. Kanyang pinanggalingan. Huwag mo akong pababayaan. Matikas na tumayo si Marcos. Inalis niya ang mabigat na tukador na nakasandal sa pinto at matapang na binuksan iyon. Tila ubos na ang takot sa katawan niya. Said na. Ang natitira na lang ay tapang. Nag-uumapaw na tapang. Desidido na siyang lumaban ng sabayan kay Lyra. Siya o si Laila ang maglalaho sa mundong ibabaw. Pero walang Lailang nakita sa labas ng pintuan si Marcos. Tahimik na tahimik ang paligid. Malamig. Kasing lamig ng ulilang sementeryo. Handa ang sableng lumabas ng silid si Marcos. Matalas ang pakiramdam. Malikot ang mga mata. Alertong. Iyong tipong kung sakaling biglang lilitaw si Laila, ay magagawa niya itong tagpas-tagpasin ng hawak na binditadong sable. Bigyan niyang naalala si Catherine, kaya't humakbang siyang patungo sa silid na kinakukulungan ng kanyang asawa. Hindi naman kalaitunguan ang naturang silid, pero bakit hindi niya